But anyway, mga clear ito ha, hindi maipinta ang muka ni Senator, dating Senator Trillanes. Let us see, pakinggan natin ha, kasi may revelation siya eh. Okay, mga ka-clear. May nakakita naman talaga dito eh. Kasama, sabi, ng Tweety Bird, ng Tweety Bird, ni Atty. Jess Falsis, sabay daw yatang lumabas, o pareho ng time na nakalabas. Si Senator Bato at saka si Senator Robin. Okay? Senator Antonio Trillanes. Senator, good afternoon. Good afternoon, Ron. You warned that this could happen, sir, and it did. Now, do you believe that Senator Ronald De La Rosa escaped, or it's speculations that he was allowed and assisted to escape, or is this just a failure to secure a person with a warrant from fleeing the premises? I think it could be a combination of all those you mentioned. Based on our information, merong sergeant at arms or Senate security personnel who tried to stop Bato De La Rosa from riding his vehicle, and there are those who allowed his vehicle to flee. Tapos may mga, based on sa reports, si Senator Robin Padilla ang nagmaneho ng SUV na sinakyan ni Bato dahil hindi ini-inspect yung mga sinasakyan ng mga senador. Diba? Mga ka-clear, sila yung nagsabi, may warrant of arrest na dala, at ang ICC mismo nagsabi, valid yung warrant of arrest. Tapos, para hindi gawin ng NBI ang trabaho nila, hinarang nila. At sinabi na bibigay sila ng protective custody. Although, sabi naman ni Senator Dilon, wala naman talaga yan. At the same time, sinabi naman natin, kahit bigyan nyo ng privilege from arrest, hindi yan applicable kung ang penalty ay imprisonment more than 6 years. Pero, pinilit ng Senado na protektahan, kunin ng kustodiya ni Senator Bato. Kaninong leadership? Senator Alan Peter Cayetano, na ambassador of Jesus Christ. Diba? Nagtiwala sa salita. Diba? Nagtiwala sa salita. Kasi, mga senador kayo eh. Yung mga senador kayo. Tapos, bigla may commotion. Diba? Kasi feeling ko lang naman mga, ito yung sa akin lang. Mukhang nasisisi itong si Senator Alan Cayetano. Dahil, naging risky ba on the part of Senator Bato? Yung freedom niya, yung liberty niya, actually hindi man liberty, yung parang, hindi siya agad hulihin. Diba? Naging risky yun eh. Dahil sa pagtawag ni Senator Alan Cayetano para sa botohan. Inamin naman yun ni Senator Bato. Bakit siya lumabas? Dahil tinawag siya ni Senator Alan Cayetano. 3 daw eh. Kung napanood yung interview. Tinawag siya ni Senator Alan Cayetano. Pangalawa, para sa impeachment. Di ba? Hindi para sa bayan, para sa impeachment. Pangatlo na lang mga ka-clear. Dahil nahihiya na daw siya. Dahil hindi siya nagtatrabaho pero sumasweldo siya. Yun daw sabi ng mga tao. Ngayon tumakas ka. Di ba ganun din naman yun? So, nasa yung kahihiyan mo dun? Sa 3 na yun. So, parang ang dating, kailangan niyang pakawalan dating personal to mga clear, personal tong damdamin. Kailangan niya talagang iligtas itong si Senator Bato. Dahil siya masisisi. Dahil lumalabas, nagamit si Senator Bato para mailuklok sa pagka-presidente, Senate President, itong si Senator Cayetano. Ngayon, syempre, nandyan ang mga alagad. Diba? The likes of Senator Robin, according to Senator Trillanes, no, wala tayong personal knowledge, mukhang kay Senator Robin sumakay. At, mga clear, sino may basbas nito? Kinuha mo yung protective custody? Nangako ka. Tapos ngayon, wala na sa kamay niyo. Sabi, wala na kami dyan. Malaya na siya. Diba? So, wala kang word of honor. Diba? Ito ba ang mga taong dapat niyong pagtiwalaan? Tanong lang walang isang salita. Walang palabra de honor. Diba?
Walang palabra de honor. Buti pa si Nora, may honor. Ayan, di ba? Nora, may honor. Sige, tuloy tayo. So itong lahat na ito ay these are unfortunate incidents that brought international shame sa ating bansa dahil lang itong si Bato de la Rosa is not man enough to face the consequences of his actions. And mind you, Mr. Bato de la Rosa is not an innocent man being persecuted. No, he was issued a warrant of arrest by the ICC because of crimes against humanity. Yun ang mga kaklir eh. May warrant of arrest eh. Maliwanag naman sa batas. Surrender. Diba? Oh, is there any legal case that can be filed against Robin if he will be found to have participated with Batos escape? Pag-aaralan to, science and facts. Pag-aaralan to, bakit? Kasi lumalabas, may warrant of arrest naman talaga and they know it na may warrant of arrest. Mga clear. At alam nila ang RA 9851. At alam nilang walang TRO ang Supreme Court. Diba? To his role as the chief of the Philippine National Police during the war on drugs. Ito pa, dati ka pang PNP chief. Alam mo, na kapag may warrant of arrest, dapat sumusuko. Diba? Ang lakas-lakas nyo before. Mga pasalamat nga pa sila eh. Dinadaan sila sa legal. Dinadaan sila sa legal. Siniserve yung warrant. Nung panahon ng EJK, walang warrant. Barel ang tutok sa'yo, bala. Bala ang ibinibigay sa'yo ng EJK. Ito nga warrant of arrest pa eh. Sila bala. Diba? Era of Duterte, and he was instrumental in the killing of thousands of Filipinos. Yan ang krimen nitong mamang ito. Pero napakaduwag, sa kaduwagan niya, may masasaktan. Ano? Wala siyang pakialam dun sa safety ng ibang mga tao at yung kahihiyan na dinadala sa institusyon para lang maiwasan niya yung responsibilidad. Ang masakit nun mga ka-clear, ang masakit nun, nakita nyo yung kung paano, teka lang, ayan, yung mga tao sa paligid niya, kung paano alagaan ang isang tao na although hindi naman siya pa nahuhusgahan, may tao na dapat na dinggin eh, makasama, ma-indict, ma-charge, at dalhin sa korte para malaman kung guilty siya o hindi. Pero itong mga tao sa paligid niya, gagawin ang lahat. Kahit magkaputukan, na hindi tama, hindi iniintindi kung may masasaktan, makaalis lang. Di ba? Tapos, sinabi nila kay Sec John Vic na si Senator Bato nandiyadyaan pa. Tapos all of a sudden, wala na. Diba? Magkakasama pa kayo nagkakainan eh. Ganun nyo? Niloko? Si Sec John Vic? Ganun nyo? Niloko yung taong bayan? Kahit sabi na, wala naman silang obligasyon na itago yan. No. Nagsiserve ng warrant of arrest. Kinuha nyo yung custody. Tapos sasabihin nyo ngayon, wala silang obligasyon at responsibilidad sa pagkawala ni Senator Bato? Diba? Kinuha mo yung protective custody. Di sana, kung sinabi ni Senator Alan Cayetano na walang warrant, pwede siya lumabas-masok dyan sa Senado. Ito lang kung totoo yung sinasabi ni Senator Alan na pwede siyang lumabas-masok dyan sa Senado, bakit nyo pinigil yung pag-serve ng warrant at kinuha nyo yung protective custody? Sige nga. Di ba dapat hindi nyo kinuha yung protective custody? Kasi malaya naman pala siya at wala siyang warrant of arrest. So, he can come and go. Tignan nyo kung paano nang i-twist yung kwento. Nung una, pinapalayas yung NBI, remember? Wala kayong karapatan dito, si Senado to. Igalang yung institusyon. Di ba? Igalang yung institusyon. Kami may karapatan dito, protective custody dito. Pag nasa session, di kayo pwede mang-aresto, di ba?
Ako sasabihin ngayon, huhulihin nyo, do your job. Ginawa ng NBI. Nandiyan dyan sila. Anong ginawa ni Senator Alan? Ng ibang mga kaalyado? Pinigil. Diba? Tapos ngayon, protective custody. Tapos ngayon, nung nawala, hindi, wala naman siyang warrant of arrest eh. Pwede siya lumabas-masok. Bakit nyo pinigilan yung NBI kung wala naman palang warrant? Let Senator Bato solely deal with his own issue. Bakit kayo makikialam sa protective custody? Kung wala naman palang warrant, ba't nyo hinayaan yung NBI mag-deal with that? Diba? Oh. Yun yung point. Diba? Oh. Sila si ito pa, mga kasi. Pakinggan natin. Sama ng loob nito si Senator Trillanes eh. Sige. We're able to catch the press conference, the recently concluded press conference of Senate President Alan Peter Cayetano. He's somehow saying there that they're treating this as Senator De La Rosa voluntarily leaving the protective custody of the Senate and that they had no authority to stop him anyway. Diba? Wala na ngayon silang karapatang i-stop siya? Eh, bakit niya in-stop yung NBI? Anong karapatan yung i-stop yung NBI in the first place? So, ang NBI pwede yung i-stop sa paggawa ng kanilang trabaho. Si Senator Bato, wala kayong karapatang mag-stop? Eh, kinuha niyo yung custody niyan? Diba? O, sige, ano sabi ni Senator Trillanes? We want to get your thoughts on that. Ano yan? It's a play with words. Palagi yan kay Cayetano. He will always find the words na para pagtakpan yung mali. At I agree. Ito yung sinabi ko sa kanya kanina, di ba? Kung kayo may armas, papasok kayo sa bahay. Pwede kayong bigyan ng warning shot. Eh, hindi yun nangyari sa Senado eh. Dahil yung tao nasa labas. Nasa labas ng Senado. Yung may-ari ng bahay, ang lumabas ng bahay at dumayo doon sa kinaroroonan nung pinagbibintangan yung papasok sa bahay. Di ba? Provocation. Kaya sabi niya, playing with words. Si Senator. Alan. Tapos ngayon, kinuha mo yung protective custody, hininto mo yung NBI, inawan niyo yung NBI, pinapahuli niyo pa yung NBI, kinuha niyo yung protective custody, protection na niyo si Senator Bato, tapos nung nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng chance makawala, sabi mo, wala ka ng obligasyon to stop him? In the first place, kung wala kang obligasyon to stop him, you should not have stopped the NBI from performing its job. pagmukhaing tama. Nung Lunes na sineserve yung warrant, sinabi nila yung protective custody. Hindi nila papayagan doon sa Senado. Pero ang impression kasi nung ibang otoridad, protective custody meaning 24/7 na nandoon sa inyo. Pero ito, talagang wala silang planong i-hold itong si Bato. And I think that was the plan from the start. Magpakita lang para install siya as Senate President, then tatakas na. And marami pa itong gagawing mga kalokohan si Cayetano as Senate President. He will keep on creating one constitutional crisis after another, and he will cover all these things by using Bible verses and legal jargon and project as though he's the one doing the right thing. So, but I know the guy and I won't be deceived. And sana yung mga kababayan natin mulat na rin dito sa mga maniobra nito ni Alan Cayetano. Wag daw tayong magpaloko, mga kaklir. Diba? That's the point. Totoo naman eh. Kinuha ko mo yung responsibilidad. Pinigilan mo yung NBI. Naniwala sa'yo. Pinaninindigan nila. No? Na hindi sila kikilos kasi naniwala sa'yo. Naniwala sa Senado. Kayo, yung mga kaalyado. Then all of a sudden, nagkaroon ng commotion. We are under attack. We are under attack. Tapos, yung pala, unti-unti, chung, 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 chung. Ang saya-saya, no? Wala na. Voila. Magic. Ayun, ano sabi niya? Baka bumili daw ng burger? Burger? Bakit? Burger King. Diba? O, diba? Burger King. Talaga naman. Kaya, nilalaro na lang ang Pilipino ng mga to.
10,000 ngayon wala pa, mga kaklir. 10,000 kada pamilya. 'Di ba? 'Di ba?